Isipin mo, isang simpleng paraan para manatiling maganda ang mukha, pero bigla itong naging bangungot na magbabago ng buhay mo magpakailanman. Ano kaya kung ang taong pinagkatiwalaan mo ay may masamang plano? Yan ang kwento na magpapaisip sa iyo tungkol sa totoong presyo ng kagandahan. Kamusta mga kano? Welcome sa isa na namang episode kung saan ibinabahagi natin ang mga kwentong puno ng aral mula sa totoong buhay. Ngayon pag-uusapan natin ang nakakagulat na karanasan ni Lynn May, ang sikat na aktres at dancer mula Mexico na kilala bilang Goddess of Love. Ito ay isang kwento na puno ng tensyon, drama at kaunting horror dahil sa isang maling hakbang sa paghahanap ng walang hanggang kagandahan. Simulan na natin ang kwento. Kilalanin natin si Lynn May ng mabuti. Ang totoong pangalan niya ay Lilia Guadalupe Mendiola Mayares. Siya ay tubong Acapulco, Mexico at may lahing Chinese dahil sa kanyang ama. Mula pa sa murang edad, si Lynn ay masipag na. Tumutulong siya sa pamilya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga souvenir sa mga turista sa dalampasigan. Pagkatapos, naging waitress siya sa isang restaurant at doon niya nakilala ang kanyang unang pag-ibig, isang American sailor na mas matanda sa kanya. Nagpakasal sila at lumipat sa Mexico City at nagkaroon sila ng mga anak na babae. Ngunit hindi naging madali ang buhay nila. Dahil sa mga problema sa relasyon, kagaya ng pang-aabuso, nagdesisyon si Lynn na iwanan ang asawa niya at bumalik sa Acapulco para magsimula ulit. Sa Acapulco, nagsimula ang kanyang landas patungo sa Katanyagan. Nagsimula siyang magtrabaho bilang dancer sa mga club. Ang kanyang husay sa pagsayaw at natural na kagandahan ay nagbigay daan para mapansin siya sa isang sikat na TV show na Siyempre en Domingo. Ito ang naging susi para sumikat siya sa buong Latin America. Isang negosyanteng si Enrique Lombardini na nagpapatakbo ng Teatro Esperanza Iris ang nag-anyaya sa kanya na sumali sa burlesque shows. Naging sikat siya sa lahat ng entablado dahil sa kanyang sensual na paggalaw at mapang-akit na hitsura. Dahilan kung bakit nabigyan siya ng titulong Lynn May, the Goddess of Love. Mula doon, sumabak siya sa mundo ng pelikula. Naging bahagi siya ng mga sikat na featurettes films, mga komedya na may halong pagnanasa at kwento tungkol sa buhay ng ordinaryong tao sa Mexico. Sa mga pelikulang tulad ng Tivoli, Carnival Nights at The Loving Ones, si Lynn ay naging isa sa pinakakilalang vedette. Yan yung mga performer na puno ng glamour at theatrical na sayaw sa Latin American entertainment. Ang kanyang mukha at katawan ay simbolo ng kagandahan at sensualidad. Maraming lalaki ang nahuhumaling sa kanya at kahit ang mga mataas na opisyal sa gobyerno ay naging tagahanga rin niya. Ang kanyang buhay noon ay puno ng ningning, mga party, pelikula at katanyagan na nagbigay sa kanya ng maraming tagahanga sa buong mundo. Pero tulad ng maraming kwento ng tagumpay, may misteryong nakatago sa likod nito. Habang sumisikat si Lynn, nagsimula na siyang mag-worry sa kanyang hitsura. Sa industriya ng showbiz, kailangan mong panatilihin ang kagandahan para hindi ka mawala ng trabaho. Isang araw, may lumapit sa kanya na isang taong pinagkakatiwalaan niya. Ito ay isang kaibigan o kung minsan tinatawag na con artist na nagsabi na may bagong paraan para mapanatiling sariwa at bata ang kanyang mukha. Subukan mo ito, sabi raw nito. Ito ay tulad ng collagen o Botox, pero mas mabisa. Makakatulong ito sa iyong cheekbones at jawline para lalong maging perpekto. Si Lynn, na gustong manatiling maganda para sa kanyang career, ay pumayag. Pero ano ang hindi niya alam? Ito ay isang bitag at panlilinlang lamang dahil sa matinding selos. Wala naman kakaiba sa simula. Habang ginagawa ang injection ay parang normal na procedure lang. Pero pagkatapos, nagsimulang magbago ang lahat. Ang in-inject pala sa mukha niya ay hindi totoong collagen o Botox. Sa halip, ito ay halo ng cooking oil, baby oil at tubig.
mga bagay na hindi dapat ilagay sa katawan. Ito ay nagdulot ng malalaking bukol sa kanyang mukha. Unti-unti, ang kanyang magandang hitsura ay nagiging distorted, halos hindi na makilala. Isipin mo ang horror nito. Isang umaga, tinitingnan niya ang sarili niya sa salamin at ang mukha na nagbigay sa kanya ng katanyagan ay nagiging isang bagay na nakakatakot. Ang mga bukol ay hindi nawawala, sa halip ay lumalala pa. Ito ay isang permanenteng pinsala sa kanya na magiging sanhi ng malaking kahihiyan. Ang drama ay hindi nagtatapos doon. Sinubukan ni Lynn na ayusin ito. Nagpunta siya sa isang totoong surgeon para tanggalin ang mga in-inject na substance. Pero ang doktor ay nagsabi na mahihirapan ito. Maaari lamang tanggalin ang kaunti at ang iba ay mananatili pa rin sa kanyang mukha. Ang operasyon ay nagdagdag pa ng maraming komplikasyon sa mukha. Si Lynn ay naging biktima ng isang malaking panlilinlang. Ang taong lumapit sa kanya ay hindi totoong kaibigan. Ito ay isang selos ng tao na gustong sirain ang kanyang kagandahan, marahil dahil sa inggit sa kanyang tagumpay. Hindi ito aksidente, ito ay sinadyang sabotage. Isang simpleng tiwala sa maling tao ay pwedeng magdulot ng ganitong trahedya. Sa kabila ng kanyang sinapit, hindi pa rin sumuko si Lynn. Patuloy siyang nagtrabaho sa showbiz. Bumalik siya sa mga music videos, TV shows, at kahit documentaries. Nagpakasal ulit siya kay Antonio Chisu, isang Chinese businessman, at nagbukas sila ng restaurant sa Mexico City. Maaga rin nawala ang asawa niya dahil sa sakit na nagdulot sa kanya ng mas malalim na kalungkutan. Kalaunan natuto rin siyang tanggapin ang kanyang kapalaran at bitawan ang lahat ng sakit sa tulong ng kanyang magulang. Ngayon, ano ang aral dito? Ito ay isang paalala na ang paghahanap ng kagandahan sa pamamagitan ng mga procedure tulad ng Botox o injections ay may malaking panganib, lalo na kung hindi sa totoong doktor o regulated na lugar. Ang mga substance tulad ng oil ay maaaring magdulot ng granulomas o malalang impeksyon na hindi na maaalis. So bago magdesisyon, suriin muna ang background ng tao o clinic at higit sa lahat, huwag basta nagtitiwala. Si Lynn May ay isang malaking halimbawa ng katatagan. Sa kabila ng disfigurement, patuloy siyang nabubuhay at nagbabahagi ng kanyang kwento para bigyan ng babala ang iba. Ito ay nagpapakita na ang totoong kagandahan ay nasa loob at hindi lang sa mukha. Mga kano, yan ang nakakagulat na kwento ni Lynn May, isang kwento ng tagumpay, trahedya at katatagan. Salamat po sa inyong panonood at pagsama sa kwentong ito. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, isang like at subscribe naman dyan kaibigan. Malaking tulong na po yan para sa growth ng ating channel. Hanggang sa muli, ito si Kuya Kaloy ang inyong host. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na episodes ng No PH.